Alright mga kapatid, syempre bago tayo dumako sa ating main topic for today, galing po kasi ito sa ating GMA Integrated News. Ann Curtis bumuwelta sa kontrobersyal na pahayag ni Representative Suntay. Ito yung parang pag nakita daw si Ann Curtis, di ba, umiinit daw yung kanyang. Ba't kasi nagbigay ka pa kasi sir ng example? Kung hindi ka sana nagbigay ng example ng pangalan di wala sanang problema. Sana sinabi nyo lang sana babae. No? Alam nyo naman yung mga taga-kabila, hanggat may pupwede silang makita, alam mo yon, gagawin nilang sandata yon, fishing nga Di ba? Hanggat may makikita silang pwedeng ibato sa'yo, ibabato nila. Maliit, malaking bagay, pag-uusapan nila yan. Biruin mo, itong issue na to paalala ko lang AI generated po ito. Huwag kayong mag-alala, hindi pa talaga umuusad, wala pang pangyayaring pwedeng makasuhan agad. No? Parang nagpaplano pa lang ata si Ann Curtis. Ito na ang sabi ni Ann Curtis, any leader who, Tagalog na nga lang, may nakaredy naman akong Tagalog na pahayag ni Ann Curtis dito. Yan, sabi niya, ano ang sinabi ni si Sunay pala yan. Eto na, kay Ann Curtis muna tayo. Ang sinumang leader na hindi kayang rumispeto sa kababaihan ay hindi talaga nakakaunawa kung ano ang tunay na pamumuno. Yan ang sabi niya. No? Ang pagrespeto sa kababaihan ay simpleng batayang asal lamang. Pwede, ano? Para sa Ethics Committee, sana ay hindi ninyo ito palampasin. Ang integridad ng isang pampublikong posisyon ay nakasalalay sa mga pamantayang pinangahawakan nito. Hihingi ako ng legal na payo at isasaalang-alang ko ang lahat ng aking mga opsyon sa mga susunod na hakbang by Ann Curtis. Mukhang mauuna pa ata si Representative Suntay na makasuhan kaysa dun sa mga nasa flood control, no. Ayun lang, no. Ito pa, yung sinabi muna ni Suntay para po kumpleto tayo. Ano ang sinabi ni Representative Suntay? Sa isang House Committee hearing tungkol sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, gumamit si Suntay ng halimbawa na may kinalaman kay Ann Curtis, no? Sinabi niya na parang halimbawa lang daw. So, nagbigay siya ng halimbawa. Yun nga sana nga hindi na lang siya nagsabi ng pangalan nang hindi na ma-issue. Nagka-issue pa tuloy. May asawa pa to si Suntay. Naku, baka madali po tayo. Kahit very good yung sinabi nyo patungkol kay VP Sara, sabihin na natin wala naman kayong masamang intensyon. Alam nyo naman po yung mga taga-kabila. Diba? Basta may makikita sila. No? Kapitulo 1:3-4 ng Suntay. Kung makita niya si Ann Curtis sa mall at nag-init siya o nagkaroon ng sexual desire, hindi raw ibig sabihin na may ginawa na siyang krimen dahil nasa isip lang yon. Pwede naman, di ba? Tama nga naman. Kumbaga sabi lang niya, kung makita niya si Ann Curtis. So hindi pa niya nakikita. Ang problema kasi dito sa ating Pilipinas kung mahal, masyado na talagang sensitive. May pagkakamali din. Dahil nga nagbigay pa siya ng pangalan Para sa akin lang naman yun, Sana hindi ka na nagbigay ng pangalan. Bakit may pagkakamali? Sa panahon ngayon, sensitive po. Lalo na kapag kapanig ka ng Duterte, pumapanig ka sa Duterte, magbibigay sila ng mga, papalakihin nila yung issue. No? Na, ito, may nabasa pa nga ako dyan sa ABS-CBN, nag-comment doon sa issue na yan kay Ann Curtis. Sabi, basta daw DDS bastos. Naniniwala po ba kayo? Ang mga sumusuporta sa mga Duterte bastos. Hindi ho ganun yon. Meron lang talagang mga utak, ewan ko, parang utak tinapay, ganun. Na kapag may nasabing mali, yung nagtatanggol sa Duterte, o kahit hindi mali, basta pwede nilang gawa ng pagkakamali, ilalahat na nila, pangkalahatan na nila. No? Yun, wala tayong magagawa. Ganun siguro talaga. Ito na, patuloy natin. Nagkaroon ng sexual desire, hindi raw ibig sabihin na may ginawa siyang krimen dahil nasa isip lang niya yon. Yun yung example na ginawa niya. Dahil dito, maraming mambabatas at netizen ang nagsabing bastos at hindi angkop ang halimbawa niya. Lalo na dahil official hearing iyon ng Kongreso. Kalaunan, tinanggal sa official record ng hearing ang sinabi dahil inappreciate daw yun. Inappropriate. Ayun, basta. Inappropriate. Ewan ko. Hindi na ako talaga sa English. Anong
Ang reaksyon ni Ann Curtis, naglabas siya ng statement na hindi niya tinatanggap ang apology ni Suntay. Pero alam ko, yung asawa po ata ni Representative Suntay, parang humingi rin ng tawad. Ewan ko, parang gano'n ata. Hihingi siya ng legal advice. Gusto niyang imbestigahan ito ng Ethics Committee. Wow. Baka naman maging public ano pa yan talagang pag-uusapan pa, bibigyan pa ng pansin. Siguro sa korte na lang, wag na ipakita ng parang mas maganda pang i-hearing yan Baka ito pa yung mas dumugin, ito pa yung maging diversion. Baka tumagal pa to, ito pa yung pag-uusapan. Sabihin na natin, ipagpalagay na natin na mali po yung ginawa ni Representative Suntay, doon na lang sa korte pag-usapan kung anong pwedeng gawin. Kasi dapat itong mga hearing dapat nakababad doon sa flood control. Yun po yung sa atin doon. Napakalinaw po niya baka may mga taga-kabila pa dyan na DDS ka kasi. Kailangan nung pag-usapan yung flood control. Ikaw, sasabihan mo ko, DDS ka pa rin, mga DDS, mga bastos, ganyan. Tignan nyo yung laman ng sinasabi natin. Binabanatan na yung pera ng bayan, nakanganga ka pa rin Kumbaga sa gera, binabanatan na tayo, ikaw nakanganga ka pa rin, ninanakawan na yung Pilipinas, ikaw tanggol ka pa rin ng tanggol sa kabila. Hindi na ho maganda yon, no? Pangit ho yung kung doon ka pa rin, panig ka pa rin. Okay? Naway, wag nang pahabain ito at wag nang i-hearing dyan ng public. Kasi to si Suntay. Okay na sana kasi nagbanggit ka pa ng pangalan. Kayo po mga kapatid, ano po bang opinion nyo patungkol dyan? Pa-comment ako dyan at babasahin ko yan at ating pupusuan yan. Okay, punta na po tayo sa ating main topic. Okay, ito ang topic, lagot, malaking sampal ito kay BBM. Breaking news, nakapasok lang, dating Dilawan, kumanta na. Oh, sino yan mga kapatid? Full trip nyo na may kasamang reaction video. Panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright mga kapatid, i-play na po natin ito. Tingin ko, lilinisin ni BP Sara ang House of Representatives. Lilinisin yan! Dapat. And aside from Congressman Suntay, meron pang isang congressman na hangang-hanga ako kahit dilawan po itong taong ito Oh. Pero at least matino ang utak nito, si Congressman Igay. Okay. Kalookan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Kakalimutan yung mga pumirma sa 2025. Tapos ngayon namang 2026, kung sino ang mga pumirma dito, hindi namin makakalimutan ito. Itaga namin yan sa aming isipan. Huwag nyong iboto yung mga congressman ninyo. Pagdating ng election na, ulit-ulitin natin, ipapaalala natin yung mga pangalan na yan para pag napanood ng mga lokal, yung mga lugar nila, di hindi nila iboto, no? Kasama natin yan, lagi-lagi pagka malapit na eleksyon o mag-e-election na. Okay? Grabe ito. Ito'y banta ni Kong Paulo. Kasi kapag si BP Sara ang maging Vice President, ako, sa tingin ko, lilinisin ni BP Sara ang House of Representatives. Maganda. Lilinisin yan. Maganda. And aside from Congressman Suntay, meron pang isang congressman na hangang-hanga ako kahit dilawan po itong taong ito Pero at least matino ang utak nito, si Congressman Igay Irice. Oh. Kasi pinagbibintangan ngayon si Congressman Irice na dahil raw sa kanya, lumalakas si BP Sara. Grabe. Si Congressman Irice, walang ginagawang, hindi nga niya pinupuri si BP Sara. Hindi nga siya nagpapakitang sumuporta siya kay BP Sara kasi dilawan siya, hindi sila magkapartido. Hindi sila kagrupo. Bakit ngayon pinagbibintangan ninyo si Irice na siya yung dahilan, si Irice yung dahilan na lumalakas si BP Sara? Hello? 32 million na bumoto, 32 at 31. Laki-laki nun dahil ba kay Irice yun? Kay, Edkay, yung taga-Caloocan. Hindi rin, kayo naman, Kahit siraan nyo ng siraan si BP Sara, alam nyo, ginawa na to kay BBM noon. Siniraan ng siniraan, inaapi. Yung mga kapwa Pilipino natin, alam nyo naman yan, mapagmahal. Kung sino yung inaapi, yun yung yayakapin nila. Ang problema, nabudol tayo.
Ngayon, ginawa na naman nila kay BP Sara yung taktika na yon na si BP Sara, inaano nila, inaapi-api nila. Ngayon, niyayakap ng mga tao, niyayakap ng mga kapwa nating Pilipino kasi kahit noon pa man, wala pa naman siya nagagawang mali. Kaya malakas ang tsansa na ito ang pinakamalaking banta ng mga buaya sa darating na eleksyon. Diba? No, mga kapatid, tuloy tayo ha. Ito yung rason ni Congressman Irice bakit lumakas si BP Sara. Ito, pakinggan ninyo. Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Sinabi ko po sabi sa akin, guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Ayan. Palakpakan kay Irice. Palakpakan kay Irice. Sa totoo lang, no, si Irice lang ang gumagawa ng ganyan eh. Kasi wala dyan si Leandro Leviste. Sa tingin ko si Leandro Leviste nasa ibang bansa. Hindi po si Irice ang nagpapalakas sa pangalan ni BP Sara. Ang nagpapalakas po sa pangalan ni BP Sara ay ang mismong kapalpakan ng administrasyon. Yon ang katotohanan. Bothered sila ngayon na bakit lumalakas ang pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte. Unang-una, walang ibang nagpapalakas kay Inday Sara, kundi ang kapalpakan ng administrasyong ito. Unang-una, ano ba ang sinabi ni Bongbong Marcos? Di ba sabi niya, bago magpasko, meron ang makulong dito sa mga corrupt na mga government officials dito sa flood control. Nangako si BBM. Natupad ba? Hindi. Yun ang una. Di ba? Halatang halata na itong si BBM, kung totohanin niya ang sinabi niya na merong makukulong before Christmas, nung nakaraang taon, baka nakakulong na siya ngayon. Hindi, nagtatanong lang tayo baka kasali ka dyan, BBM. Kasi nabanggit ni Saldico. Grabe itong administrasyon ito. Eto pa. Ano pa bang ginawa ng administrasyon? Di ba? Sinabi na mag-pass ra sila ng Independent Commission for Infrastructures na mag-iimbestiga. Di ba? Sabi nila magpapas sila. Ay, pinasa ba? Wala. Wala rin. Kaya ang sabi ni Irice, binola lang tayo. Pinola lang. Sa tingin nyo, yung mga pinagsasabi ni BBM, nagkatotoo? Wala. Ano yan si BBM? Aaminin ko, si BBM magaling. Aaminin ko yan, magaling si BBM. Magaling mambola. Magaling mambola. Kasi kung hindi siya magaling mambola, mananalo kaya siya sa 2022 election? Nabola nga niya si si VP Sara. Nabola niya, napa-oo niya. 30 million, imagine that one kung hindi ka magaling. 30 million yung nabola mo. Grabe. Pero meron pong nag-iisang taong hindi nabola kay BBM. Former President Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan. Hindi niya nabola. Kaya itong si Tatay Digong talaga is a very unique person. Siya ang laging nagsabi na wag niyong iboto yan si BBM pero hindi natin pinakinggan. Siya lang po yung taong hindi nabola. Sinabi niya, weak leader yan. Talagang nagkatotoo yung pagiging weak, di ba? Totoo. Tapos sinabi pa ni BBM, ni former President Duterte, may bagahe yan. Nagpulburon yan. Katotoo talaga. Diba? So, kung iisipin mo talaga, lumalakas ngayon ang pangalan ni BP Sara, hindi dahil si BP Sara ay epal na nangangampanya sa tao, hindi. Na-emphasize kasi ang mga palpak, mali ng administrasyon.
Kaya ang sabi ng taong bayan, kailangan po tayo ng leader na matino, matapang, at may prinsipyo. O, di nakita nila si VP Sara. Ganun lang kasimple. Kayong mga loyalista at mga dilawan, ay hindi nyo aaminin yan for sure. Na matino, bright si VP Sara, matapang, hindi nyo aaminin yan, of course. Kasi, sarado ang mga utak ninyo, mga bobo kayo eh. O, kami mga DDS, mga matatalino kami, may common sense kami. Eh kayo, kung merong mambobola, meron ring nabola. Which is kayo yun. Kayo yun. Diba? Kami, nabola na kami noon. So enough na. Pero itong mga nanatiling nabola, ewan ko na lang sa inyo, bobo na talaga tawag namin sa inyo. Diba? Enough na yung nabola ka na kaisa, yung pangalawa, pangatlo, enough na. Enough na. May ano na talaga. May diferensya na talaga mga utak nitong loyalista at mga dilawan. Imagine that one, mga dilawan, kinain pa nila ang sinuka nila. Di ba nakakadiri? Nakakadiri talaga. So, yan po ang reality, no? Eto pa. Papakita ko ito. Itong House of Representatives dito sa impeachment ni VP Sara. Dito mo masasabi na halatang halata talaga sila na pabor sila kay BBM. At pinoprotektahan nila si BBM. Halata nga, si Luistro, halata. Yung mukha niya, marsip. Lawyer pa yung mukha na yan ni Luistro na sariling batas natin, hindi sinusunod. Anong ginawa niya sa kanyang husband, di ba? Tinago niya sa batas natin. Tinago niya sa batas natin. Sa balita, siya mismo, inamin pa niya. So, hindi na tayo magtataka kung double standards sila. Hindi na tayo magtataka. Si BBM, ay basura ang impeachment. Pero si VP Sara, tuloy ang impeachment. Ito yung balita, ito yung nakakahiya nilang ginagawa. Parehong pamantayan ang ginamit ng House Justice Panel sa pagtalakay sa mga reklamong impeachment laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Yan ang panindigan ni House Justice Committee Vice Chairperson at San Juan City Representative Bel Zamora. Naniniwala si Quezon City 4th District Representative Pong Suntay, magkaiba ang ginawang pagtrato ng House Justice Panel. Buti pa itong si Suntay ay pinaprangkahan niya itong kamera na iba talaga ang treatment ninyo kay VP Sara. Di ba? Huwag na tayong magbulahan dito talaga. Bias talaga kayo. Tapos, you claim na equal ang treatment ninyo ni BBM at ni VP Sara? Talaga. Harap-harapan ninyong harap-harapan nyo kaming niloloko taong bayan? Are you sure? Good luck talaga sa inyo. Mga reklamong impeachment laban sa Pangulo at Vice Presidente. Anya, may mga aligasyong nakabatay sa conclusions at mayroon ding hindi malinaw ang salaysay sa mga reklamo laban sa pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan. Pero magkaiba umano ang ginawang pag-handle dito ng House Justice Panel, bagay na tinutulan ni Representative Zamora. I beg to disagree. Yeah. Beg to disagree sa utot mo. Isa ka pa. Ikaw ba, wag ka na lang magpaliwanag kasi obvious yung mga galawan ninyo sa pamumulitika ninyo. Dami mo. Itong babaeng to, ang daming satsat. Mas lalong napaghalataan kang bias ka. Ginamit po natin ang parehong standards. Parehong standards? Are you sure na ginamit ninyo? Parehong pamantayan. Parehong pamantayan? Ha? Talaga? Are you sure? Noong Kung i-discredit nga si Madriaga, kinakampihan pa sa mga kaalyado ninyo? Isang preso na si Madriaga, kinakampihan ninyo dyan? Pero yung mga 18, ganito sila kagarapal, ganito sila ka basura ang utak, ganyan sila ka, ang 18 ex-Marines na may credibility. Dahil Marines yan grabing disiplina yan mga 18 ex-Marines. Na retired 18 ex-Marines. Pero ano ginawa nila? Mas pinaniniwalaan pa nila yung preso. Bulok! Sobrang bulok ninyo, ma'am. impeachment complaints against President BBM. Ngayon po sa impeachment complaints dito po kay Vice President. Are you sure? Ikaw ba? Humarap ka sa media, humarap ka sa taong bayan. Sure ka? Ang kakapal ng mukha mo, ma'am? Nasabihin dyan, kapal ng mukha mo. Impeachment complaints dito po kay Vice President. Dagdag pa nito, nakabatay sa panuntunan ng Kamara ang ginawa nilang pagtalakay sa sufficiency in form and substance ng impeachment complaints. For sufficiency in form, we use the same standards. We use the same standards? Ma'am, sa totoo lang, nagsisinungaling ka na.
Kung tutuusin pa ha, mas mabigat ang mga ebidensya dito sa flood control issue na ito ni BBM. Kaya wala nga kayong naibigay na clear evidence dito kay VP Sara na nagpapatunay na corrupt siya. Tapos sasabihin nyo, equal yung treatment ninyo. Pwede! Tinignan natin if there was a verification, if there was an endorsement, if there were notarizations. Yun po, for sufficiency in substance, yung mas important. Hindi. Mas mabuti pang aminin mo na bias kayo. Mas mabuti pang aminin na tauhan kasi kami ni Martin Romualdez kaya bias talaga kami. O ganyan. Para isipin ng taong bayan na talagang ginawa nila ang dapat gawin. Kesa gagawa pa kayo ng rason na ito kasi yung nangyari. Tama, equal ang aming treatment, equal ang aming standard sa pag-hearing dito sa impeachment na ito. Ganon, ganyan. Talagang si VP Sara ay talagang ma-impeach, si BBM hindi. Inapakalataan kayo sa mga ganyan ninyong mga tingnan ninyo. Nagsisinungaling kayo, alam ng taong bayan. Alam ng taong bayan na you are politicking. Sa totoo lang. Hindi naman mabubola ang tao. Sino man ito? Kalimutan ko itong pangalan ng babae ito. Huwag niyong iboto ito. Huwag niyong iboto yan. Walang prinsipyo yung mga ganyang klaseng tao. Importante po. We check whether we complied with the rule of the House of Representatives. Parang nagkautal-utal ka, ma'am. Nagkautal-utal ka. Diba? Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag may pinapanigan ka, ma'am. Magkautal-utal ka talaga. Representatives that says there must be a recital of facts which will show the impeachable offense in constituting the jurisdiction of the Committee of 54 ang sumuporta sa sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte at iisa lang ang tumutol, si Congressman Suntay. Samantala, formal lang natanggap ng kampo ni VP Duterte ang notice to respondent ng House Justice Committee Bigyan ng 10 araw si VP Sara to respond. at ang kopya ng dalawang impeachment complaints at may 10 araw ito para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Rosalie Cos, Ay nako, ewan ko na lang, no? Sa totoo lang, no? Sobrang dumi ng politika sa Pilipinas. Sinong kawawa dito? Taong bayan. Taong bayan ang kawawa. Kasi kapag matuloy ang impeachment trial ni VP Sara, pera na naman yan, no? Maglalaan talaga yung pera. Milyon-milyon ang gagastahin ng gobyerno sa mga impeachment na yan. Tapos at the end of the day, ibabasura rin ito sa Supreme Court. Oo. At sana ang Supreme Court hindi magbabago ang isip nila na it's clearly politicking ang nangyari sa Kamara. At kaya nga, no, lahat naman tayo, taong bayan, ay gusto natin ng pagbabago dito sa Pilipinas, di ba? Kayong taong bayan, if you are expecting na pagbabago sa Administrasyong Marcos, wag na kayong mag-expect. Malabong mangyari yan. Malabong mangyari yan. I'm telling you the truth, ha? I'm telling you the truth. Reality po, yan. Di na magbabago. Because we are affected of the away politika. Okay? So expect na lang tayo sa 2028 with Vice President Inday Sara Duterte. For sure, I'm 100% sure mananalo yan si VP Sara, no? So hintay lang tayo dyan. Kasi si VP Sara po is looking forward kung papaano niya pauunlarin ang bayan na ito. Okay? Si VP Sara hindi yan hilig gumanti sa kanyang kalaban, no? Pero sabi niya, kung sino yung nagkasala under the administration of BBM, no? Kung sino yung nagkasala, you will be held accountable. Okay? Yung mga kawatan sa Kamara, yung mga nagnakaw sa flood control, good luck sa inyo sa 2028. Kung hindi man hindi yan masosolve sa under the administration of BBM, hindi yan masosolve. Kasi paano mo masolve na